Matapos nga po mga idol ang ilang araw na paghihintay ay sa wakas tuluyan na nga pong nalaman ng Boston Celtics na Cleveland Cavaliers ang kanilang sunod na makakatapat sa second round ng East Playoffs. At kasabay nga po niyan, marami nga pong mga fans ng Celtics ang natuwa dito since dinominal lang naman nga po ng team na ito ang Cavaliers sa kanilang regular season series sa pagkakaroon nila ng 2-1 record. Natalo lang naman nga dito ang Celtics sa isang comeback win matapos silang mag-relax, which is hindi na rin naman nga daw mangyayari sa playoffs. At ang maganda pa nga para sa Boston Celtics, wala na rin naman nga ang iba pang kupunan ang natitira ngayon sa Eastern Conference na may kakayahang patumbahin sila. Tanggal na rin naman ang ilang malalakas at eksperyensadong kupunan dito kagaya ng Milwaukee Bucks at Philadelphia 76ers. Kaya ika nga'y mukhang magiging easy win na lamang ang East Playoffs para sa Boston Celtics, lalo pat bukod sa Cavaliers ay dinomina rin naman nila ang Indiana Pacers at New York Knicks sa regular season. Ibig sabihin na wala na nga talaga sa kanilang makakapigil sa pagpunta sa NBA Finals. Samantala, napatunayan nga po mga idol ng Minnesota Timberwolves na gamit ang mas malalaking manlalaro, kaya nilang talunin ang Denver Nuggets at pahirapan ang isang Nikola Jokic. Kaya dahil dyan mukhang malinaw, kailangan talaga ng Los Angeles Lakers na kumuha ng mas malalaking sentro sa darating na off-season, since eto lang naman ang nag-iisang paraan upang tuluyan silang maging isang championship team. At kasabay nga po niyan mismong si Dwight Howard na ang nag-call out sa team owner ng Lakers na si Jenny Buss na bigyan siya ng bagong pagkakataon para makabalik sa kanilang kupunan sa darating na season upang mapatunayan na kaya niya pa. Maliban nga po mga idol kay Howard, gusto rin naman ng dating player ng Lakers na si Alex Caruso na makabalik sa kanyang dating team, gayong hindi nga siya nakakapasok pa sa playoff simula nang lumipat ito sa Chicago Bulls. Yes mga idol, dalawang dating player ng Lakers ang plano at gustong bumalik sa kanilang team para mabuo muli ang bagong championship lineup. Kaya magdedepende na lamang sa magiging desisyon ng front office o ni Rob Pelinka kung papayag sila o hindi. Sa kabilang banda, kasunod nga po ng pagkalaglag ng Miami Heat sa first round, focus na nga ang kanilang buong front office sa darating na season. Marami rin naman nga silang dapat baguhin, especially ang kanilang lineup upang sa ganoon mas maging competitive muli. At isa nga sa mga pinaghahandaan ay ang pagbibigay muli ng contract extension kay Jimmy Butler. Bagamat man meron pa siyang kasalukuyang contract next season at magkakaroon pa siya ng player option hanggang sa taong 2026, kailangan para naman nga po nilang siguraduhin ang future nito. Ang problema, may ilang mga miyembro sa organisasyon ng Miami Heat ang kontra na sa pagpapanatili nila kay Jimmy Butler. Sa katunayan, unti-unti na rin naman nga pong bumabagsak ang laruan nito kada taon at parati rin naman itong nawawala sa kanilang team bunsod ng injury. Kaya malaki ang posibilidad na tanggihan na ng Miami Heat ang pagbibigay kay Butler ng contract extension kung saan magiging questionable na ang future nito. At base nga sa inilabas na balita, kung sakali man nga pong tanggalin ng Miami si Butler, interesado ang Philadelphia 76ers sa pagkuha sa kanyang serbisyo. So that's it mga idol, ang ating bagong video na ating pinag-usapan ngayon dito. Once again, this is your J-Zone TV. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe na rin, pindutin ang notification bell sa akin channel para lagi kayo maging updated sa mga inilalabas kong videos. I-follow nyo na at i-like ang ating Facebook page, J-Zone TV. Thanks for watching mga idol.